Meron akong nalaman kay Ate Ninya guys. Siya pala ay talagang positive. Mayo 30, araw ng Biyernes. Ngayong araw ay ito yung itinalaga namin upang asikasuhin ang ating isa sa matinding problema na hinaharap para sa pamilya ni Ate Ninya. Dumating kami sa bayan ng San Juan nang halos mag-aalas 9 ng umaga dahil nga dito na kami mag-aantay para sa pupuntahan namin. At nang mga oras din na ito na nag-aantay kami ay tapos na kami mag-vlog dahil nga akala namin na hindi na rin matutuloy ang aming magiging lakad ngayong araw. Hanggang sa makalipas ang halos isang oras ay nakatanggap ako ng tawag na matutuloy daw kami. Good day po sa lahat ng mga manonood natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Welcome back po kayo dito at salamat sa patuloy na mga nanonood at hindi nakakalimot mag-skip ng ads. Thank you so much po sa inyo lahat. Hindi nakakalimot. Sa mga hindi pala nag-skip ng ads, thank you so much sa inyo. Ngayong araw ay kakatapos lang namin mag-mission sa San Juan at maglalaan naman kami ngayong araw ng oras para po malakad namin ng kapatid ni Ate Ninya yung mga kinakailangan namin asikasuhin ngayong araw. Meron na po sa ating nag-aantay doon sa mismong bayan po ng Rosario, sa mismong sentro. At ang dadaanan na lang natin ay yung panganay na kapatid ni Ate Ninya dito. At sabay-sabay kami pupunta doon. So kita-kits tayo guys doon sa mismong bayan ng Rosario. At ayun, kasama ko ang team, kasama si JM, si Mac, nandito. Kita-kits tayo doon guys. Alright guys, at nandito na tayo ngayon sa dapat nating puntahan kasama ang kapatid ni Ate Ninya na panganay. Kaso nga lang yung mas bunso ay hindi nakasama pero nandito yung asawa niya ngayon. So alam niyo naman, bawal lang talaga silang ipakita dito at nirerespeto lang natin yon. Kaya ayun, kami-kami lang din yung makikita nyo dito. Try natin kung pwede magparada dito. Ay bawal yata. At saka isa pa, siguro bawal din dito ang camera guys sa pinuntahan namin. Ayan. So nandiyan na sila sa likod. So off ka muna tayo guys, off ka muna at update na lang kami mamaya. At makalipas nga ang halos 3 oras namin na pakikipag-usap o pag-aantay sa pwedeng maging resulta, ay ganito na nga ang mga nangyari. Update tayo guys. Ngayon pa uwi na kami at inabot na kami ng alas 6 ng gabi. Yung panganay na kapatid natin niya kakababa lang ng sasakyan. Kasi dediretso uwi na rin siya. Inakit sana nating magmerienda man lang kasi kami nga hindi pa kami kumakain ng tanghalian para lang dito. Ang kinain lang namin yung tinapay kanina. Si Kuya Mike, yung panganay na kapatid niya, inakit ko nga sanang kumain muna kami pero mas gusto niya umuwi na lang. So ang nangyari ngayon guys ay isang mahabang pag-uusap. Sobrang habang pag-uusap at napakahabang proseso ang nakikita namin dito. At alam niyo yun, basta marami kasing guys, ang hirap lang kasi sa inyong ipaliwanag kasi nga maraming mga bagay na hindi pwedeng nating ilabas dito. So basta mag-abang lang tayo ng pwedeng ng pwede pa naming gagawin, pwedeng mangyari, pwedeng maging action sa lahat ng ginagawa namin ito. Sa totoo lang, nag-uusap-usap na rin nga kami na what if mauwi lang sa wala lahat ng pagod namin, di ba? Kasi nga sa nakikita namin ay talagang napakahabang proseso ang kinakailangan at matagal. Kaya sabi namin, kung nag-uusap kami, tinatanong nila ako kung tutuloy pa rin ba ako sa pagtulong kay Ate Ninya kung sakaling mauwi sa wala. Sa totoo lang kanina hindi ko alam yung sasagot ko. Sabi ko sa kanila na lang ay siguro para kay Ate Ninya pero wala nang vlog. Sabi ko wala na sigurong vlog, tutulong ako siguro pero wala nang vlog. Ganoon lang yung sinabi ko sa kanya kasi nga unang-una ayaw kong lumabas na sa vlog ko na kinukonsinti natin, di ba? Kaya sabi ko siguro dadating yung time kapag nauwi ito sa wala lahat ng ginagawa natin, sakripisyo natin na to, siguro titigil ko ang vlog pero kahit paano yung kay Ate Ninya, like pabigas, groceries para sa mga bata kay Ate Ninya, siguro kahit paano magbibigay pa rin tayo pero wala ng video at never na rin tayo magbibigay ng cash siguro. So yun, talagang grabe yung sakripisyo dito guys sa case na to ni Ate Ninya. Grabe talaga, as in nakapagod. May halong alam mo yun, gustong gusto mo na kasi lahat kami gustong gusto na matuldukan pero kapag ipinapaliwanag na lahat ng kailangan gawin, kailangan proseso, kailangan pagdaanan, alam mo yung parang nakatamlay.
nakakapanghina na may isip mo na ganun pala katagal, ganun pala kahirap, ganun hindi basta-basta, basta ang daming na lahat sila pati mga nasa pinuntahan namin, pati sila nagsasabi na kung pwede lang hindi sundin yung mga step na yun, rekta na sila, gagawin nila, pero yun nga may kinakailangan sundin. Kaya sabi ko, bakit ganito sa Pilipinas, bakit ganito yung mga batas natin dito, guys. Alright, so update tayo ulit pagdating namin sa unahan kasi sobrang traffic na. Gutom na ba kayo? Kaya po. Ha? Kaya po po. Kaya pa? Pero alam ko gutom na din itong mga to kasi nga wala kaming tanghalian. Kumain kami ng umagahan lang. Tapos tinapay. May tinapay pa ba tayo? Wala na. Ano po? Tingin tayo isa? Gutom. Kaya tayo. Ito lang yung kinakain namin kanina. Tinapay. Wala kaming tanghalian talaga. Minsan nakakalungkot isipin lalo na kapag nakikita ko yung mga kasamahan ko na nadidismaya sa mga nagiging lakad namin dahil pare-parehas nga kami kapag naririnig yung mga dadaanan na proseso at kung gaano katagal ay talagang masakit mang isipin dahil nga lahat tayo ay ang kagustuhan ay on the spot na maging aksyon sa pangyayari na ito. At oo nga pala, inabot na rin kami ng traffic, as in malalang traffic. At halos paggabi na rin ng mga oras na ito ay nasa kalsada pa rin kami. Finally, ay nandito na kami ngayon sa bahay matapos yung mahaba at napaka-traffic na naging biyahe namin. Ay safe naman kami na nakauwi. So napakadami naming napag-usapan sa loob ng station. At ayun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ay as usual, kinakailangan nating dumaan na naman sa napakaraming proseso at isang matagal na proseso kasi sinasabi nilang 3 months or 1 year. Yung 3 months ay napakatagal na po. How much more pa kaya yung 1 year na mas matagal yun para sa ipag-aantay natin. So ang isa lang din na ibabalita ko sa inyong lahat na yung naging resulta po sa kanilang anak ay hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Masaya ako kasi ang naging resulta po ay negative. Masaya ako para sa bata na negative ang naging result. At malungkot din naman ako na kumbaga yung isang way para mailagay natin yung si tatay sa dapat na paglagyan ay negative na tayo doon. Pero the rest, masaya kaming lahat dahil thanks kay God dahil ang bata ay negative. So ayaw lang namin na pare-paras tayo. Ayaw nating tumagal ng tumagal kasi nga kagaya ng sinabi ko dati, what if yung negative in the future ay maging positive, di ba? Ayun yung sinasabi namin. Kaya nga, ito ngayong araw, pinaglaan na namin pare-pares ng oras. Yung panganay na kapatid natin niya may trabaho. Lagi siyang uma-absent every time na meron kaming ganitong gagawin. So, naapektuhan na rin yung trabaho niya dahil lang din sa kagustuhan niya na may tama na to lahat. Talagang uma-absent siya. Kahit na alam namin na kailangan niya ng trabaho dahil may pamilya siyang bubuhayin. Maging gano'n na rin ang kanyang iba pang relatives na may mga business na inaasikaso para sa kanilang personal na buhay pero naglalaan din ng oras para dito. So kami naman, ito talaga yung mission namin, diba? Ito naman talaga yung pinaglalaanan namin ng oras araw-araw. So kaya nga lang ay may mga kinakailangan tayong pagdaanan talaga na alam mo yun, iniisip ko na lang din ngayon kung dadalhin natin ito kay si Rafi. What if ganito din yung mga proseso na pagdadaanan kagaya ng mga pinagdaanan namin ngayon? Paano na lang kung ganito din yung mangyayari, di ba? So, sabi ko nga, unti-unting nawawala yung mga chances para mailagay si tatay sa dapat na kung saan siya naroon. Pero hindi kami pare-paras nawawalan pa din ng pag-asa. Kasi meron pa kaming kailangang asikasuhin. By Sunday, may babalik kami doon para panibagong lakad na naman. At hopefully ay yung part ko naman ay magampanan ko para dito sa mga mission na ito na ginagawa natin.
So dito ko napapatunayan na ang tawag dito, ang hustisya dito sa atin sa Pilipinas ay talagang matagal, mga bayan ko. Dahil sa mga kinakailangan nilang sundin. Maging ang mga kausap namin kanina sa istasyon ay sinasabi na kung sila lang ang masusunod at ibabypass lahat ng kinakailangan sundin, why not gagawin nila? Pero hindi ganun. May mga kinakailangan din silang sundin na protocol. At talagang, alam mo yun, lahat gagawin namin para lang dito. Sila lahat nakikiusap na, nagmamakaawa na, gusto na nilang matapos ito. Dahil nga alam naming lahat ng nasa palibot nila, lahat ng kabarangay nila, lahat sila ang hinahangad ay matapos na ito. At hindi lang sila, tayong lahat na nakakapanood nito. Kaya nga sabi ko sana hindi mauwi sa wala itong lahat ng sakripisyo natin para sa nilalakad natin na ito, di ba? Yung 3 months na sinasabi o 1 year man, pinagpipray ko na sana hindi naman umabot sa ganun, na sana may iba pang paraan na mas mabilis na hindi ganun katagal. Okay, so nagpapasalamat din ako unang-una sa mga nakakasama ko sa ganitong pagsubok para kalahatin niya. Nagpapasalamat ako sa mga taong naglalaan talaga ng oras para lang maitama ito lahat. Kaya sana sa lahat ng nanonood, wag po tayong magbibigay ng isang komento na akala natin ganun-ganun na lang. Kasi hindi po natin alam. Kami, ngayon ko lang ito naranasan kasi hindi naman talaga ako totally humaharap sa ganitong klase ng problema ng ibang tao. Hindi ko ito problema ng iba. Pero gusto ko makatulong, kaya ako ito ginagawa. Kaya ngayon, nalalaman ko na ganoon pala yung proseso ng mga ganitong cases. Kaya tayo, sana huwag tayong bibigay ng komento na bakit ang bagal, bakit ang tagal. Okay? Bakit hindi nyo ginagawa ng parang, bakit nyo pinapahaba yung episode na walang nangyayari. Okay, hindi po ganoon. Kung yung inaakala po ninyo na 1 linggo, 2 araw, 3 araw, mas matagal pa. Imagine nyo yung 3 months or 1 year. Ang pinakang standard 1 year. Pero kung magagawa ng paraan, pwedeng maging 3 months. At nagsabi na rin nga pala ang MSWD o at DSWD na dahil sa lumabas na result na negative, ay wala na rin silang magagawa pa para mailagay si tatay kung saan dapat. Ang sinasabi na lang nila ay pwede silang gumawa ng paraan para si ate niya ay mailagay doon sa isang establishment na under government din. So, doon si ate niya pwedeng mailagay. Pero, ang napag-usapan nga din namin kanina sa station na paano na lang kung dadalhin doon si ate niya tapos maisipan niya na umalis o tumakas doon sa kung saan sila dadalhin, di ba? Para bumalik doon kay tatay. So, marami kasing pwede ding mangyari doon sa naiisipan nila na gawin na yun, na which is pwede naman talaga sanang gawin. Kaso nga lang, dahil sa pabagong isip ni ate niya ay pwede mangyari. At take note, meron nga pala akong photos, di wala nasa baba yata. May picture ako na meron pala talaga si ate niya, guys. Positive. Meron talaga si ninyang sa madaling salita, meron akong nalaman kay ate niya, guys, na siya pala ay talagang positive mental disability. Meron po si ate ninyang ID ng PWD na talagang siya ay mental disability talaga. Kaya pala ganun-ganun na lang yung sa bagay makikita naman natin talaga. Kaya nga ako mismo sinasabi ko kahit kaharap ko siya na pagpasensyahan natin siya kasi may something. Hindi ko lang siya kayang diretsuhin kasi baka kahit pa paano ma-offend yung tao, ayoko namang ma-offend siya. So, sinasabi ko may something. So, nakita ko yung ID kanina na dala ng kanyang mga relatives na talagang mental disability talaga pala si ate niya. At sa madaling salita, sa nangyari po, bibigyan ko kayo ng konti. Sa kagustuhan natin na siya ay walang kakayanan na magreklamo dahil sa pabago-bago niyang statement. Kapatid ang dapat na magreklamo, pero ganun at ganun pa din. Kailangan pa din daw po si ate niya yung statement niya. Kaya
yun yung nakakalungkot, di ba? Na akala natin na kapag yung kapatid ang talagang nagdiin ay hindi na siya kailangan. So hindi na naman pala ganun. So ang dami talagang ang dami nating nalalaman dahil sa gantong sitwasyon. Kaya nga naiisip ko sa susunod na magkaroon man ako, wag naman sana magkaroon ng ganitong cases na naman sa tutulungan natin. Alam ko na kung sino yung dapat ko talagang puntahan at kung ano yung mga proseso din na ginagawa sa mga ganito na hindi talaga ganun-ganun lang, di ba? Okay, so ayun lang yung may babahagi ko sa inyo sa ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa maiksing vlog na ito. Ito lang talaga yung may upload ko at may bibigay sa inyo ngayon dahil marami tayong hindi po pwedeng ilabas sa social media at hindi talaga pwede at para sa privacy din ng iba. At saka hindi ako nag-vlog kanina talaga sa station kasi privacy talaga nila yon. Alam kong bawal, diba? Kaya nga umpisa pa lang sabi ko bawal yata dito mag-video, huwag na tayo mag-video. Tsaka pangalawa may mga pag-uusap na hindi dapat mailabas. Okay, yun lang. Sana yun nga, pag-pray nyo kami na nawa sa lahat ng nagiging lakad natin ay safe naman tayo, hindi tayo pabayaan ni God. At sana sang-ayunan na tayo ng panahon sa pangyayari na to. So, meron pa rin naman tayong mga choices na pwedeng gawin. Iniisa-isa lang natin talaga. Okay? Huwag tayong mainip. Ipagpasa Diyos natin lahat. Siya yung gagawa ng way para matapos sa lahat ng to. Yun lang po. At salamat sa inyo lahat. God bless po.